Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Lunes ay matatagpuan sa Mateo, Kapitulo 7, talatang 21 hanggang 22. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo at gumagawa ng mga himala sa iyong pangalan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang kami makasunod sa iyong kalooban. At gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itataas ang aming mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Abutin mo po sila, O Diyos, upang sila ay magkaroon ng kagalingan. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan, kapatid, na mga naghahanap buhay sa lansangan na sila ay iyong ingatan sa mga masasama. Amin ding inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, na sila ay makasumpong ng trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan na sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Last time, pinag-usapan natin ang tungkol sa kaligtasan. After na napag-usapan natin, confident na ba tayo sa ating katayuan, sa ating Panginoong Hesukristo? At masasabi bang tayo ay tunay na niligtas na ni Lord o ng Panginoon? Ang kaligtasan na bigay ng Panginoon ay napakagandang example ng kanyang habag o grace at pasensya. Kung walang kaligtasan, isang mali lang, patay na tayo. Pero dahil napakahaba ang habag ng Panginoon, binibigyan tayo ng chance na magbago. Kada madadapa tayo dahil sa kasalanan, nakaredy si God na tayo ay itayo. At paulit-ulit tayong pinapatawad para makita natin ang ating mali at magbago. Nawawala ba ang kaligtasan? Madami kasing nagsasabi na pwedeng mawala ang kaligtasan. At kung iisipin, nakakatakot yun. Bakit daw nawawala ang kaligtasan? Hindi ba sign yan na pwede mawala ang kaligtasan? Isa pa, si Judas. Hindi ba't kasama siya sa mga disipulo ni Kristo? Pero binigay siya sa mga sundalo at nagpakamatay. Dahil disipulo siya, di ba? Ibig sabihin, ligtas na rin siya. Tama. At ito din ang mga mababasa sa Hebreo 6, talatang 4 hanggang 6. Sapagkat, paano pang magsisisi at manunumbalik
ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahon ng darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang makaakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Base sa mga talatang yan, di nyo ba naisip na pwedeng mawala ang kaligtasan? Di ba natin naisip? Hindi nawawala ang kaligtasan na galing, tanda natin na galing sa Panginoon. Bakit? Bakit hindi? Dahil ito ay ipinangako na ng ating Panginoon. Tingnan natin sa iyang pangako sa Juan 10:28 hanggang 29. Ano ba sinasabi doon? Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama ang siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Diba? Nakikita natin, mga kaibigan? Sa pangakong ito, tanda natin, sa pangakong ito ni Kristo, ng ating Panginoon, makikita na kung sino ang binigay sa Kanya ng Ama, hindi na mawawala sa Kanya. Tandaan mo, hindi na mawawala sa Kanya. Pangalawang pangako, tingnan natin sa Judas 1:24. Sa Kanya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan, ay may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Ayon sa talata, tayo ay iniingatan ni Kristo upang hindi na magkasala. Mawawala pa ba ang kaligtasan doon? Nariyan si Kristo sa atin upang tayo ingatan. Pangatlo, makita natin sa Roma 8:38 hanggang 39, sapagkat natitiyak kung walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pulmunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang katastaasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Malinaw na sinasabi ni Apostol Pablo na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Tatlo lamang yan, mga kapatid, sa madaming pangako ng Diyos tungkol sa assurance ng ating kaligtasan. Rest assured, kung ikaw ay ligtas ka na habang buhay. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay na iyong inialay sa amin. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin. Maraming salamat sa kaligtasan na iyong ibinigay sa amin, Panginoon. Gabayan mo kami at patnubayan sa anumang aming gawain, sa aming mga trabaho. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.